Nako, B! Kilala mo si Paolo Contis, di ba? Pagkakilala mo si Paolo Contis. Pero syempre naman kilala mo kasi kailan na nagpaalam yung kanilang programang ano, di ba? Tahanang Pinakamasaya, di ba? So, naging matagumpay at in fairness napanood ko last night yung A Journey. Kayo ba mga pangga, napanood nyo na ba yung A Journey? Na ngayon ay nandyan na sa Netflix. O syempre, kung may Netflix account ka, mapapanood mo yan. Pero kung wala kang Netflix account, manghiram ka muna sa mga friend name mo, di ba? Ayun na nga. So pinanood ko last night yung A Journey at nasabi ko, B, nakakaiyak talaga at maganda talaga yung story. Nakakaloka. Alam mo, sa totoo lang ay parang tumaas ang kilay ko kay Paolo Contis nung siya ay may mga hanash-hanash tungkol sa pagkakatapat nga ng TVJ at saka ng kanilang Itbulaga during that time. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na si Paolo Contis ay magaling at mahusay na artista. Talaga namang napapalakpak talaga ako kahit mag-isa lang ako sa loob ng aking kwarto, napalakpakan ko talaga itong si Paolo Contis dahil sa husay nila. Sa husay nilang umarte dahil kasama niya sa pelikula itong si Kay Abad at saka si Patrick Garcia. Diba parang reunion movie ito na mga magkakasama at saka mga cast ng Tabing Ilog. Oh, sino dyan ang mga millennials? Yung mga kaidaran ko, mga nasa 30s, diba? Mga batang 90s. Alam ko na tuwing Sunday pagkatapos ng ASAP, inaabangan nyo din dati ang Tabing Ilog. Diba? Sino ba yung mga ano nyo dyan? Yung mga paborito nyong character, diba? Kasi, sino ba yung mga character ng Tabing Ilog dati? Si Jody Santa Maria. Naalala ko kasi, si Jody Santa Maria, si George. Tama ba? Ayan, George ang pangalan niya kasi paborito ko siya doon eh. Nandun din si Baron Geisler. Sino pa ba? Si John Lloyd Cruz. Siyempre, nandun din si Vice Ganda. Hoy, wala si Vice Ganda doon! Ano ginagawa ni Mimi doon sa Tabing Ilog? Hindi, wala pa siya noon. Nandun si Paolo Contis, nandun din si Patrick Garcia, di ba? Nandun din si Kay Abad, di ba? Si Desiree Del Valle. Marami pang artista. Hindi ko na mabanggit yung iba kasi hindi ko maalala. Alam mo naman, siyempre nagkakaedad na tayo, di ba? Pero yun na nga, parang reunion movie ito ng mga artista or cast ng Tabing Ilog. Pero talaga naman, outstanding naman talaga ang pag-arte nitong si Paolo Contis. Pero alam mo, B, hindi yun ang ichichika ko for today's video. Parang intro pa lang natin yon. Kasi nga, di ba, itong si Paolo Contis ay magaling talagang umarte. At talaga namang hindi siya nagpapalya na magpasalamat sa kanyang mga fanay, lalo na sa mga humahanga sa acting skills niya kapag nakakagawa siya ng maganda, lalo na sa pag-arte. Kaya naman, may in-upload na video itong si Sparkle kung saan may ipapakita doon na si Paolo Contis ay nagpapasalamat. Isa itong video na nagpapasalamat si Paolo Contis, 'di ba? Pero alam mo, nakakaloka dito, nakita doon sa video na yon na itong si Paolo Contis ay talaga naman bumagsak ang katawan. Paano yung bumagsak ang katawan? Sobrang payat. Ayan o, di ba? May papakita naman natin, from that to that, di ba? Kasi kung mapapansin nyo, si Paolo Contis, di ba, nung huli natin siya makita sa Tahanang Pinakamasaya, puti pa yung buhok, di ba? Parang, ano ba tawag doon? Grayish yung buhok niya. 'Di ba? Pero ngayon, black na yung hair niya, tas ang payat niya. Ngayon, haka-haka ng mga netizen, bakit parang tumanda? Parang nahagardo Versosa ang lolo mo. Meron pa mga netizen na nagkokomento doon na hindi kaya may sakit siya o kaya nade-depress siya sa pagkawala ng Tahanang Pinakamasaya. Which is hindi naman talaga dapat pinagtatawanan ng depression. Pero yun na nga, hindi naman sinabi ni Paolo kung anong dahilan kung bakit siya nangangayayat. Baka naman intermittent fasting. 'Di ba? Hindi naman yan kagaya ng mga kakilala natin na nangayayat tapos hindi na nakakalunok. 'Di ba? Mga kilala tayong ganyan.
Be, wag kayong ano-ano, ha? Tigil-tigilan nyo yung mga ganyan. Itong si Paolo, feeling ko ha, sa aking sariling opinion ha, feeling ko itong si Paolo dahil nga magaling siyang artista, di ba? Meron itong pinaghahandaang role. Feeling ko lang ha, may proyekto ito na pinaghahandaan kasi hindi ka naman nagpapapayat ng ganun kung ano, di ba? Kung hindi mo lang naman, kung bet mo lang naman, di ba? Feeling ko meron tong pinaghahandaang role, di ba? Kagaya na lamang ni Billy Crawford nung nagpapayat siya anong sinabi ng mga Otaunes, 'di ba? Sabi nila, Addictus Benedictus, pero totoo talagang strict diet pala si kuya mo. Dahil syempre, yung mga artistang yan, nagkakaedad na, gusto pa rin nila na maging healthy yung kanilang pangangatawan upang mapangalagaan ang kanilang karera, 'di ba? Yan din ang sinabi sa atin ni Papa Pino. Matanong natin siya kung anong dahilan kung bakit nananatili pa rin ang kanyang kakisigan at pagiging masigla ng kanyang katawan at career. Ang sabi niya ay pangangalaga nga lang sa katawan, lalo na sa kanyang outside look. Outside look! Diba? Dapat laging aesthetic ang itsura mo, di ba? Kasi syempre puhunan nila yung itsura nila eh. Pero naman feeling ko naman wala naman sakit si Paolo, di ba? O baka may, yun nga, kagaya na sinabi ko, may pinaghahanda ang role. Di ba? Hindi pa naman naglabas ng opisyal na pahayag itong si Paolo Contis kung meron nga siyang pinagdadaanan, meron nga siyang dinaramdam sa katawan, or nadidepress nga ba siya, di ba? Pero ang importante ngayon, nakita natin na si Paolo Contis ay talagang alive and kicking at alam natin na napakahusay niya sa pelikulang A Journey, di ba? Kaya naman kung ako sa'yo, Pangga, nasa Netflix na yan, panoorin mo dahil tiyak naman talaga na may magpapaalala sa'yo na kailangan gawin mo ang lahat para sa mahal mo. Ay! Diba? Ikaw ba, Pangga, in love ka ngayon? Dapat lagi tayong in love. In love tayo sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating trabaho, sa ating sarili lalo na, di ba? Huwag mo pabayaan yung sarili mo, Pangga. Hindi kita kayang alagaan, malayo ka. Ay nako, bago tayo magtapos ng ating chikahan, dahil for sure naman ay si Paolo kaya niya ng alagaan yung kanyang sarili ha. Batiin ko lang muna ang mga nanonood sa ating Facebook Live ngayon. Nanonood si Ate Cheryl Gross, ayan, si Ate Letty Isplana, si Jesus Caseras, ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, si Hana, Colette ba to? Ayan, sa ating mga team replay na nakatutok sa kanilang mga tahanan. Ayan, sa lahat ng ating mga team replay na tumututok sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, sa mga kababayan natin, sa mga makabagong bayani natin, mga OFW na mas pinipiling manood sa atin upang nang sa ganon ay maibsan ang kanilang kalungkutan sa tawid dagat or sa ibayong dagat. Magandang araw po, magandang gabi at kung anong oras man kayo nakakanood ng aming episode for today's video. Sabi ni Erlinda Alcarpio, shout out po from Rosario, Batangas. Hello po sa lahat ng mga taga Rosario, Batangas. Magandang tanghali din kay May Gemini. At syempre sa lahat-lahat ng ating mga Pangga dyan sa opisina ng MTRCB. Batiin ko lang din si Direk Daryl Yap ha. At saka syempre si Chang Ami, si Kuya Obet at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Hindi ko na kayo maisa-isa. Mga Pangga, that's it, pansit! Matatapos na naman ang isang oras ng ating chikahan. Maraming salamat sa iyong pag-antabay at paghalili sa akin. Ayan, mag-isa man ako ngayong araw na ito pero mag-iiwan ako sa iyo ng mga awitin na talaga namang kaaaliwan mo, 'di ba? Tiyak na magpapaalala sa iyo ng iyong kabataan at kung gaano kaganda ang buhay. Maloloka ka sa ipapatugtog ko. Ay, magandang umaga ulit ha. Maraming salamat sa pagantabay mga Pangga. Tayo pa rin ang same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Tutok lang.